Hindi kaya ang kahulugan ng buhay ay wala talaga sa mga material na bagay kung wala naman ang Diyos sa ating buhay. Kung walang pakikisama sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, malinis na konsensya, matibay na pananampalataya, kung walang kabaitan sa iyong pagkatao, kung walang honesty, fidelity sa asawa mo, kung walang pagmamahal sa pamilya mo, anong silbi ng mga material na bagay? Wala yan. Hindi nga ba't ang kaligayahan ba ng buhay ay sa pagtupad ng ating mga plano sa buhay? Hindi naman, sapagkat in the first place, hindi naman talaga matutupad lahat according to our plan. At tulad ng hangal na mayaman, hindi naman niya pinlanong mamamatay siya. Katulad ng hindi mo rin pagplano sa pagluluko ng asawa mo, sa pagkakasakit ng mahal mo, sa pagkamatay ng mahal mo. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano sa pagkabagsak ng negosyo mo, pagkabagsak ng anak mo sa pag-aaral nito. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano na nagalit sa iyo ang mahal mo, hindi mo pinlano ang lahat ng ito. Kaya't ang kaligayahan ng buhay ay ang pag-surrender natin ng ating buhay sa Kanyang mga kamay, sapagkat He will make sense of all this. All the beautiful things, lalagyan niya ng kahulugan ito. All the bad things, kasalanan man natin o hindi, lalagyan din niya ng kahulugan ito. Kung papaanong kapag ang lahat ay pinagkatiwala natin sa Kanya, ang lahat ng mga pangit na nangyari sa ating buhay, kasalanan man natin o hindi, ay magiging parte ng ating kagandahan. Kung papaanong ang isang obra, hindi naman lahat ng anggulo na yan ay maganda. May mga pangit na shades yan, may mga pangit na tabas yan, pero bahagi yan ng Kanyang kagandahan. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang lahat ay pinasakamay natin ng Diyos natin. Kaya nga in that way, sino ba ang makapagbibigay ng kahulugan sa obra, kundi yung may likha sa Kanya? Ganon din sa atin. Hindi tayo po pwedeng i-define ng mga kapwa natin kasi ang nakikita lamang nila ay bahagi lamang ng pagkatao natin. Hindi nila alam ang pinagdaraanan natin. Hindi nila alam ang mga struggles natin. Hindi nila alam yung mga iniisip at pinoproblema natin. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Kahit nga ikaw you don't have to define yourself. Kasi kung minsan maawa ka sa sarili mo, bakit ganito ko? Ba't iniwan ako? Hindi ba ako mahal ng Diyos? Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Ang tanging makapag-define sa'yo ay yung naglikha sa'yo na may magandang plano para sa'yo. Ang Diyos lamang. Kaya nga sabi rin sa Ebanghelyo, deny yourself, na po pwede nating pakahulugan sa kahit yung personal na pagtingin mo sa sarili mo, lalo pa kung disoriented ito, kalimutan mo yan. Ang mahalaga, maniwala ka. Mahal ka ng Diyos. Ano man ay yung mga pangit na nangyayari, may mangyayari pa rin mabuti. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Nag-iisa ka. You are unique. God loves you. God will save you. Just hold on. He will lead you safely in your life's journey.